anong petsa na, 22 na ngayon, tapos ang presidente pa din, si Bongbong Marcos. Meron pang nalalaman si Belica na merong mga babaliktad daw po. Asan yung bumaliktad? Hanggang ngayon, wala. O eto ho, mga bossing ha. Yung pangalawang topic natin, ipapakita ko lang sa inyo. Ito po yung pangalawang topic natin. Yung Kongreso ho, mga kababayan, sa pangunguna ng bagong House Speaker ay gustong pabuksan yung mga salin. Alam nyo, mga boss chief amo, sir, ang unang, nung House Speaker pa lang ho, ay si Martin Romualdez. Sinabi niya na po yan eh. No? Bycam nga, sabi niya, ano gusto niyo? O sige, ganito, yung bycam is, kapag ka nag-uumpisa na yung session, ipalabas natin sa mamamayang Pilipino. Pwede silang tumulugsa, pwede silang magsabi kung ano ayaw nila. Yung bycam na yan, ilalabas natin sa mamamayang Pilipino para marinig nila. Tapos ano sabi nilabas ni Duterte nung magkakapatid na mga Duterte, labasan daw ng salin. Pinatos din ni Martin Romualdez. Okay, labasan tayo ng salin. Tara, game, G tayo. Yan ho, mga kababayan. No, ngayon, eto, mukhang madaming malilintikan dito. 'Di ba, Ginger Cat? Sabi ni Ginger Cat, nice talaga na i-open sa public salin. Bawat publiko, pwera na lang kay Buday. Di niya ilalabas ang salin. Naku po, yan pa. Matitigas huyaw mga yan pagdating dyan. Pwede silang magsabi na, ilabas mo ang salin mo. Pwede silang magsabi ng ganun doon sa mga kalaban nila. Pero sila, hindi pwedeng sabihan ng ganun kasi hindi nga naman talaga ilalabas. Para mapanumbalik tiwala ng publiko, Boji D, Baksalin, disclosure. Kay Martin Romualdez, nag-umpisa pa lang ho yan. O ngayon, itinutuloy. Naku po si Pulong. Malamang tatanggi yan. Kung hindi ako nagkakamali, correct nyo na lang ho ako. Parang nung kay panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi itinuloy ito eh. Kumbaga, ayaw nila ito eh, yung mga ganito. No? Kumbaga, bahala kayo dyan. Takipan tayo. Yung bank account nga ng mga Duterte hanggang ngayon, no, mga kababayan, wala pa din. Kasi kung talaga namang walang pumapasok na pera galing ho doon sa mga illegal, yung bank account na yon, naku po, ang tagal na pong binuksan yan, mga kababayan. Hindi po manggagalaite ang dating Pangulo. Hindi hahawakan yung mic doon sa Kongreso tapos ibabato kay Trillanes, ipapalo kay Trillanes. Hindi. Inilabas niya na yan. Bakit to, mga kababayan? Kung ako, para matapos na to, gigil na gigil huyang mga yan kay Trillanes. Kasi nga, ibinubuko sila. Gigil na gigil mga kababayan, na tipo bang, nakita nyo nga, gusto nang paluin ng mic. gusto nang gusto nang yariin si Trillanes. Di ba? Ako, kunyari, wala akong ginagawang mali, wala akong mga hinahawakang mga drug lord, etc., etc. Pinagbintangan nyo ako. Pinagbintangan kunyari ako ni Mel Buena. Nagpadala nga na super sticker. Pagbibintangan ka. Salamat po, Ma'am Mel Buena. Pinagbintangan kunyari ako. Eto po, sige, labas natin. Ayan po Ito na po yung bank account ko. Tapos ito po yung statement niya nasa likod. Lahat po ng naging transaction ko nandiyan na po, no? Tingnan niyo po kung yung mga buwan, taon na sinasabi ni Mel Buena ay may pumasok na 2 billion. Yun ang gustong makita ni Trillanes. Yun ang gustong ipakita ni Trillanes. Pero wala, matigas, ayaw. At sabi nga po nung mga naglalagay ng pera doon po sa bank account na yon ni Sara Duterte, joint account kay dating Pangulong Duterte, active po. Bakit? Nung kasagsagan, kainitan mga kababayan, nilagyan daw nung kaibigan ni Ellen Tordesillas, 500 piso. Pumasok. Sa bangko ho, mga kababayan, sa bangko ho,
Kapag ka ganyan, pagka yung kunyari, "Oh, eto de-deposit ko po ito doon sa bank account na ganito, eto po yung pangalan." Kapagka tinype yan nung mga teller, oh, okay, active. O sige, 500. Hindi naman ho kalakihan yun. Ano, kumbaga, bayad utang lang yun or whatever. Kung 1,000,000 na ipapasok yun, "Stop, wait lang po." Kukwestiyonin pa yun. Saan galing yung pera? Bakit mo papasok yung ganito, ganyan. 500, walang question yun. Pasok yun. Pumasok yung 500. At eto, sinubukan pa nga ho ni Ellen Tordesillas ulit, mga kababayan, nito lang mga nakakaraan, 100 kasi hindi naman daw siya kasing yaman nung kaibigan niya. Pumasok pa din. Hmm. Ang tagal na nilang gustong ipahiya si Trillanes. Ito yung mga pagkakataon para mapahiya si Trillanes. Yung tato ni Pulong, isang angatan lang sa likod, oh. Di ba? Isang angatan lang nung likod ni Pulong Duterte, pahiya na si Trillanes kung walang tattoo doon. Yang bank account, isang pakita lang nung bank statement. Pahiya na si Trillanes kung walang pumapasok na mga illegal na pera dyan. Di po ba? O eto ngayon, bukasan naman ng salin. Pag natuloy yan, naku po, madaming bukod kay Pulong, may iba pa hong mga papalag dyan, mga bossing. Ano? Speaker Faustino D. III is in favor of making public the statement, assessment, liabilities, and net worth or SALN of members of the House of Representatives. Oh, yan daw ho, mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo nung nakaupo pa po bilang speaker si Martin Romualdez, isinusulong niya na din to. Dahil nga, isa din sa paghamon ng mga Duterte na maglabasan daw ng SALN. Sabi ni Shiro Kansaki, "Uy, open SALN!" Iiyak ang mga Duterte dyan. Sabi ko dito, mga kababayan, sa tingin ko naman, sa ngayon ay kailangan talaga makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng mababang kapulungan dito sa Kongreso ay dapat talagang makita. Maging bukas ang SALN ng bawat isa para ganun maipakita natin sa ating mga kababayan at manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Ang tanong, Senado kaya? Gagawin din kaya yan? Papayag kaya yung mga senador doon? Baka hindi. Baka ayaw nila ng ganyan. Di ba? When asked if he is willing to make his SALN public, the reply, yes. Kung kinakailangan, kung kakailanganin, ipakita yung aking SALN. Bakit hindi? Di ba? Alam natin, mga kababayan, sa Kongreso, meron din pong mga tiwali. Meron din pong talagang mga magnanakaw sa Kongreso. At ito po, mga boss chief amo, sir, tingin ko ang makakapagpabalik talaga sa tiwala ng mamamayang Pilipino sa Kongreso. Kaya lang mas walang tiwala po sa Senado yung mamamayang Pilipino no. Ito na lang ho, nanunumbalik dahil ang nakikita nila na yung Senate President ngayon ay nasa gitna. Yung Senate President ngayon ay para sa taong bayan, para sa mamamayang Pilipino. Sabi ni Clement de la Paz, lahat sila live ipakita ang SALN. Oh, sabi ni Bubi, Shanky, di kaya ni Sara Lustaya na ipakita ang kanyang SALN.